The defense countered some of the testimonies from COA Auditor Roderick Wamil. Dexter Ganibe is joining us live from the Senate. Dexter, go ahead. May tutok na tutok ang depensa sa pagtestigo ni Roderick Wamil, yung pinakaunang testigo ng prosekusyon dito sa Article 1 o yung umano'y paglustay ng confidential fund ng OVP at ng DepEd para hindi lumabas o hindi lumagpas doon sa dapat na testimonya lamang na gagawin itong kanilang testigo. Sa pagpapatuloy ng pagtestigo ni Roderick Wamil sa impeachment court ngayong day 12 ng impeachment trial, kabilang sa mga natalakay ang isa sa mga accomplishment report nito sa isinagawang audit sa utilization ng confidential fund and intelligence fund ng OVP. Pero naghain ng objection itong si Atty. Michael Powa ng defense panel at pina-strike out sa record ng korte ang isa sa mga sagot ni Wamil sa tanong ng prosekusyon kaugnay ng naging findings sa paggamit ng confidential fund. Giit ni Atty. Powa, ang pagbabayad ng reward ay hindi paglabag sa Joint Circular 2015-01 na pirmado ng COA, DBM, DILG, National Defense at Government Commission for GOCC. Pero tinatalakay na raw sa sagot ni Wamil ang kung paano ito ginamit. Meron din pong line item for the payment of reward for 12 million pesos, pero hindi po siya suportado ng any document evidencing. Your Honor, objection. I beg the indulgence of the... What is the objection of counsel? Your Honor, I gave some leeway earlier to the witness, but we moved to strike out the witness, strike out the answer of the witness as far as the payment of reward is concerned. Kasi ang pinag-uusapan lang naman natin dito, on its face, kung merong mali sa utilization of confidential intelligence funds in terms of the accomplishment report. He is now going into the findings, which is not part and parcel of this form, which is the accomplishment report, Your Honor. So Not yet part of it. not yet. So what I'm saying is the payment of reward by itself is not a violation. Indicating the payment of reward here by itself is not a violation of the joint circular, Your Honor. Because we are not yet, if at all, at the AOM level Exactly, and or notices. But kindly reform, counsel. Objection sustained. Pinalagan din ng depensa ang pagtalakay na ng prosekusyon sa Audit Observation Memorandum para sa third quarter ng 2023 na cash advances at liquidation. Sabi ni Atty. Powa na natili lang si Wamil sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO ng Commission on Audit hanggang February ng 2024. Pero inilabas o inisyo ng ICFAO noong Agosto 2024 yung AOM para sa third quarter ng 2023. Kaya wala raw personal na knowledge o kaalaman itong si Wamil sa laman ng nasabing AOM. Pero giit ng prosekusyon na si Wamil pa rin yung gumawa ng nasabing draft. Kaya hinanap ngayon ng depensa kung nasaan yung draft na ito para doon na lang ibase ang pagtatanong at pagtestigo ni Wamil. Bagay na wala umanong kopya ang prosekusyon sa nasabing draft at wala silang balak na ipresenta ang draft bilang kanilang ebidensya. Kaya lalong giniit ni Atty. Powa na hindi dapat tanungin ng prosekusyon si Wamil sa naging audit observation memo para sa third quarter ng 2023 na siya namang sinang-ayungan ng impeachment court. Kanina bago matapos yung direct examination ng prosecution kay Wamil ay nag-object din itong si Atty. Michael Powa at pina-strike out sa record ng korte yung naging pahayag ni Atty. Lorna Kapunan ng prosecution na kanyang sagot doon sa kanyang naunang tanong kung paano nga ba i-describe yung mga pag-allocate ng confidential fund pero ginamit na hindi sakop doon sa joint circular at tinawag nga ito ni Atty. Kapunan na isang scam. Yung word na yon o yung sagot na yon ni Atty. Kapunan ang siyang pina-strike out ni Atty. Powa. At mamaya ay asahan natin sa pagbabalik ng proceedings ng impeachment trial ay magkakaroon na ng cross-examination itong depensa doon sa testigo ng prosekusyon. May? Dexter, how is the defense countering criticism na dapat naman daw, ang sabi ng marami, wala naman talagang dapat na confidential funds ang DepEd o di kaya yung OVP kasi sa katunayan, ang sabi nga ng witness na si VP Sara lang ang may confidential funds dahil yung the past vice presidents and the past DepEd secretaries wala namang confidential funds.
Doon sa naunang ating katanungan dyan, para kay Attorney Michael Powa, ang sagot niya dyan, hindi na muna ididetalye kung ano yung kanilang magiging sagot dahil magiging bahagi umano ito ng kanyang cross-examination. At yan ang ating inaabangan ngayong hapon, kung matutuloy man ang cross-examination ngayong hapon dahil 1:18 na at maaring ilang oras na lang o wala pang isang oras siguro ang nalalabi na para dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial o maaring bukas magtutuloy itong cross-examination. Yun ang ating inaabangan kung paano niya ika-counter itong napakalaking mga ebidensya na inilatag ngayon ng prosekusyon, partikular yung lumalabas na hindi nga nagastos sa tamang paraan o yung sinasabi ng prosekusyon na may mga items doon sa mga acknowledgement receipts na ipinaglaanan itong confidential fund na hindi naman saklaw nung joint circular ng COA. May. Maraming salamat, Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Former COA Commissioner Heidi Mendoza questioned the Office of the Vice President's reported use of confidential funds in just 11 days. Speaking on BNC's On Point, Mendoza said spending 125 million pesos in such a short period was technically impossible, explaining that confidential operations require planning, execution, and documentation. She adds that if the funds were not used within the prescribed period, they should have been returned, noting that reimbursement is not allowed under existing rules. The alleged misuse of confidential funds is one of the articles of impeachment filed against Vice President Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, you don't need an auditor to say that it is impossible. It's impossible to use that the entire allocation for the last quarter given only a number of days. And i-repeat ko ulit, baka tayo ma-fake news, bawal ang reimbursement. So hindi natin pwedeng sabihin, siyempre may mga ginawa na sila and then dumating yung pera, hindi na. Ang pwede ko sigurong gawin, masabi dito, kung babalansihin natin, posible na meron ka ng napag-aralan na confidential activities na ganon. Pero yun nga ang sabi ko, yung execution and implementation ng mga activity, hindi yan natatapos sa isang linggo.